Ang makasaysayang ekspedisyon ni Christopher Columbus na nagdala sa kanya sa New World noong 1492 ang nagbukas ng pintuan para sa pagtatatag ng mga kolonya sa buong kontinente ng Amerika. Katulad ng ibang bansa sa Europa, hindi nagpahuli ang Inglaterra sa paggalugad sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Nagpadala ng ekspedisyon si Haring James I patungo sa bagong daigdig o kasalukuyang Estados Unidos sa pangunguna ni Kapitan Christopher Newport. Dala ni Newport ang tatlong barko, ang Susan Constant, Godspeed at Discovery. Sa kanyang paglalakbay, kasama niya ang higit sa 100 katao. Narating nila ang baybayin na ngayon ay kilala bilang Look ng Chesapeake noong Abril 1607. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa marating nila ang unang permanenteng panirahan ng mga Ingles. Tinawag nila itong Jamestown bilang parangal sa kanilang monarka. Tinawag ng mga colonists ang mga Ingles na naninirahan dito. Ang kolonya ay unang pinamahalaan ng isang konseho na may 7 miyembro, kung saan kabilang dito si Kapitan John Smith. Bumalik si Newport sa Inglaterra para mag-ulat sa hari at lumikom ng dagdag na supply. Ang mga naiwang kolonista ay nakaranas ng gutom at sakit tulad ng tipos at disenterya dulot ng kontaminadong inuming tubig. Nakaranas din sila ng pag-atake mula sa katutubong tribong Powhatan. Ang pinuno nila ay may pangalan ding Powhatan. Pagsapit ng 1608 ay nakipagkasundo si Smith kay Powhatan upang makakuha sila ng pagkain kapalit ang ilan nilang kagamitan. 1610 nang dumating ang 150 na tao mula sa Inglaterra, lula ng 2 barko na may dalang mga supply na kakailanganin ng kolonya. Naging matatag ang ugnayan ng tribong Powhatan nang si Pocahontas na anak ni Powhatan ay ikinasal kay John Rolfe noong 1614. Ang Kristiyanong si John Rolfe ay matagumpay na nagtatanim ng tabako at ito ang naging simula ng pag-unlad ng kabuhayan ng mga kolonista sa naturang lupain. Itinatag ng Haring Henry VIII ang simbahang Anglikano noong ika-16 na taon nang tumiwalag siya sa simbahang Katolika. Subalit hindi lahat ng mga taga-Inglaterra ay niyakap ang relihiyong ito. Nais ng ilan na magkaroon ng simpleng paraan ng pananampalataya at pagsamba sapagkat sa tingin nila ay pinananatili ng simbahang Anglikano ang ilan sa mga tradisyon ng simbahang Katolika. Ang nasabing Ingles ay bumuo ng kongregasyon na tinatawag nilang Puritan. Upang hindi maparusahan sa kanilang paghiwalay sa simbahang Anglikano, ay minabuti nilang maglakbay patungong bagong daigdig. Ang mga manlalakbay na ito ay tinawag ng mga peregrino o pilgrims. Nakarating sila sa lupain na ngayon ay kilala bilang Plymouth sa Massachusetts, lula ng barkong Mayflower noong Disyembre 26, 1620. Para sa mga ito, ang pagdating nila sa naturang lupain ay biyaya ng Diyos. Katulad ng mga naunang kolonista, nadatna ng mga peregrino ang iba't ibang tribo sa lugar. Nakatulong sa mga unang pangkat ng peregrino ang katutubong si Squanto mula sa tribo ng Pawtuxet. Nakaiintindi at nakapagsasalita siya ng Ingles dahil naging bihag siya noon ni Kapitan Smith. Nagkaroon ng masaganang ani ang mga peregrino noong 1621, kung kaya nagsagawa mga ito ng 3 araw na pagdiriwang na dinaluhan ng mga katutubo. Ang salo-salong ito ang naging batayan ng taunang pagdiriwang ng Thanksgiving sa Estados Unidos. Patuloy na lumakas at naging matatag ang kolonya sa mga sumunod pang taon. Malaking kapakinabangan para sa mga Ingles ang pagkakaroon ng kolonya sa Amerika, kung kaya hindi nila pinalagpas ang pagkakataon na magtatag ng marami pang kolonya rito.
At mula sa pagkakatatag ng kolonya nila sa Virginia noong 1607 ay patuloy itong nadagdagan hanggang sa mabuo ang 13 kolonya. Marami sa mga kolonista, bagamat may lahing Ingles, ay malayo na ang loob sa Inglaterra dahil sa 13 kolonya na sila pinanganak, lumaki at namuhay. Dahil dito, hindi nila nagustuhan ang ilang patakarang ipinatutupad ng Inglaterra tulad ng Navigation Acts noong 1660 at 1663 na nagsasabing tanging sa Inglaterra lamang sila maaring magbenta ng tabako, asukal at indigo. Gumawa rin ng batas ang parlamento ng Inglaterra upang pigilan ng mga kolonya na bumuo ng mga industriya na magiging kakompetensya ng mga industriya sa Inglaterra. Ang pagkakasangkot ng Inglaterra sa mga digmaan ang isang dahilan kung bakit lumaki ang utang nito. Upang mabayaran mga utang ay iniutos ni Haring George III ang pagpataw ng buwis sa mga kolonya. Nakadagdag ang mga batas na ito sa tensyon sa pagitan ng mga kolonista at mga Ingles. Nagprotesta ang mga kolonista laban sa mga Ingles sapagkat ang pagpasa ng mga naturang batas ay hindi kinonsulta sa kanila at ito ay labag mismo sa prinsipyo ng parlamento ng Inglaterra na hindi maaring magpataw ng buwis kung walang representasyon o taxation without representation. Sa halip na makinig sa mga protesta ay pinasa ng parlamento ng Inglaterra ang Townshend Acts noong 1767. Isinasaad sa mga batas ang karapatan ng Inglaterra na gumawa ng mga batas para sa mga kolonya tulad ng pagbubuwis. Noong Marso 5, 1770, pinaputukan ng sundalong Ingles ang mga nagpoprotesta sa labas ng gusali ng customs sa Boston. 5 ang namatay at 6 ang nasugatan sa naturang pangyayari na kinilala bilang massacre sa Boston. Dahil dito, napilitan ng Inglaterra na suspindihin ang Townshend Acts. Hindi pa rin nasiyahan ng ibang mga pinuno ng kolonya sapagkat sa tingin nila ay walang pagpapahalaga ang Inglaterra sa interes ng kolonya. Nagpalabas ng panibagong batas noong 1773 ang mga Ingles. Ito ang Tea Act na nagpapahintulot sa East India Company na direktang magbenta ng tsaa sa mga kolonista. Nang dumaong ang mga barko ng naturang kumpanya sa Boston, ay tinutunan ng mga kolonista ang pagbaba ng mga kargamento sa tsaa. Sa katunayan, isang pangkat ng mga kolonista na nakasuot ng katutubong damit ng mga Indian ng tribong Mohawk ang umakyat sa 3 barko at itinapon sa dagat ang mahigit sa 300 sako ng mga tsaa. Ikinagalit ng parlamento ang pangyayaring ito na tinawag na Boston Tea Party. Kung kaya, inilabas nila ang Intolerable Acts o Coercive Acts noong 1774. Lalong ikinagalit ng mga kolonista ang hakbang na isinagawa ng Inglaterra, kung kaya nag-organisa sila ng isang pagpupulong sa Philadelphia noong ika-5 ng Setyembre hanggang ika-26 ng Oktubre 1774 na tinawag na First Continental Congress. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng 12 kolonya maliban sa Georgia. Sa pagpupulong ay napagkasundoan nila na sila ay susulat kay Haring George III upang ipaalam ang hindi maayos na pagtrato sa kanila sa kolonya at ang paghiling na itigil ang Intolerable Acts. Dahil kung hindi ay ipoboykot nila ang lahat ng produktong Ingles. Itinakda rin ang muling pagpupulong ng Kongreso kung sakaling hindi tumugon ng hari. 1775 ay nagkaroon ng paghaharap ang tropang binuo ng mga kolonista at ang mga sundalong Ingles o Redcoats sa Lexington at Concord sa Massachusetts. Ang mga naturang labanan ay nagpasimula ng revolusyonaryong digmaan. Makalipas ang 1 buwan, dahil na rin sa hindi pagtugon ni Haring George III, isinagawa ang Second Continental Congress sa pamumuno ni John Hancock. Sa pagkakataong ito, kumpleto na ang kinatawan ng 13 kolonya.
Napagkasunduan din nila ang pagbubuo ng Continental Army at inatasan si George Washington na pamunuan ito. Noong 17 ng Hunyo ay naglaban ang hukbo ng mga kolonista at redcoats sa Bunker Hill, Massachusetts, kung saan nanaig ang mga sundalong Ingles. Nahati ang mga kolonista dahil sa pagkakaiba ng kanilang opinyon. Ang mga nanatiling tapat sa hari ng Inglaterra ay tinawag ng mga loyalista o Tories. Samantalang mga nagprotesta ay tinawag na patriots. Hinikayat ng ilang naliwanagang kolonista tulad ng patriot na si Thomas Paine na makiisa ang iba pang kolonista sa revolusyon sa pamamagitan ng kanyang akdang Common Sense. Para sa kanya, dalawa lamang maaaring pagpilian ng mga kolonista, ang maging malaya o maging alipin. Nagbigay din ng talumpati ang abogadong si Patrick Henry na kumukumbinsi sa mga kolonista na lumaban. Sa talumpati niya nagmula ang sikat na pahayag na, "Give me liberty or give me death." Napagkasunduan ng mga kinatawan ng kolonya na gumawa ng dokumento na magpapaliwanag kung bakit nais nilang humiwalay ang mga kolonya sa Inglaterra. Isang konseho na may 5 miyembro ang inatasang gumawa nito sa pangunguna ni Thomas Jefferson. Ang opisyal na deklarasyon ng kalayaan ng nagkakaisang mga kolonya o United Colonies ay inihayag noong Hulyo 4, 1776. Binigyan ng kopya ang bawat kolonya at pinadalhan ng pamahalaan ang Inglaterra. Makalipas ang 2 buwan, ang United Colonies ay pinalitan ng Kongreso ng United States of America o Estados Unidos. Bilang tugon sa Deklarasyon ng Kalayaan ay nagpadala ang Hari ng Inglaterra ng 34,000 redcoats upang supilin ang revolusyon. Noong Agosto 27, 1776 ay naganap ang pinakamalaking revolusyonaryong labanan sa Long Island. Nanaig ang mga Ingles na may 20,000 sundalo kumpara sa halos 10,000 lamang ng mga Amerikano. Bagamat ang mga naunang labanan ay laging nananalo ang mga Ingles, nagbago ito pagsapit ng Setyembre hanggang Oktubre 1777 sapagkat nanalo ang tropa ng mga Amerikano sa pangungunan nina General Horatio Gates at Benedict Arnold. Tinawag itong Labanan sa Saratoga. Umabot sa kaalaman ng mga Europeo ang pagkapanalo ng mga Amerikano laban sa mga Ingles. Kung kaya habang nasa Pransya, ang Amerikanong manunulat at imbentor na si Benjamin Franklin ay humingi ito ng tulong sa mga Pranses. Nagbigay ng tulong ang mga Pranses noong 1778, gayon din ang iba pang mga bansa. Ang tulong ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbo, pagbibigay ng kagamatang pandigma o di kaya ay tulong pinansyal. Ang pinakahuling labanan ay naganap sa Yorktown sa Virginia, kung saan ang persang Amerikano ay tinulungan ng tropang Pranses na pinamumunuan ni Marquis de Lafayette. Matapos ang ilang araw na labanan, minabuti ng pinuno ng mga Ingles na si Lord Charles Cornwallis na sumuko kasama ang kanyang 8,000 sundalo noong 17 ng Oktubre 1781. Natapos ang revolusyonaryong pakikidigma ng mga Amerikano sa mga Ingles sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris noong 3 ng Setyembre 1783. Sa pagkilala sa kalayaan ng Estados Unidos, binuo ng 55 na delegado ang konstitusyon ng bansa noong Mayo 1787. Niratipikahan ito noong Hunyo 21, 1788 at ipinatupad ng sumunod na taon. Itinakda ng konstitusyon na ang pamahalaan ng Estados Unidos ay isang republikang federal. Nahalal bilang unang Pangulo ng Estados Unidos si George Washington at John Adams naman bilang pangalawang Pangulo. Itinatag ni Washington ang unang gabinete kung saan inatasan niya si Thomas Jefferson bilang kalihim ng Estado at si Alexander Hamilton bilang kalihim ng pananalapi. Ang sikat na eskulturang Statue of Liberty ay regalo ng Pransya sa Amerika
bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Sa kabuuan, mahalagang kontribusyon ng Kongreso ng Estados Unidos ang pagbuo ng Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights na gumagarantiya sa kalayaan ng mga Amerikano sa pagpili ng relihiyon, pananalita, pagtitipon at marami pang iba. Mula noon ay patuloy na lumakas ang Estados Unidos at napalawak nila ang kanilang teritoryo patungo sa kanlurang bahagi ng Amerika. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay may 50 estado.